Mga sangkay, meron pong nadiskubre ngayon yung mga scientist na kinakabahan po sila sa kanilang nakita. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan mga sangkay yung mga end time events, yung mga nagaganap sa ating mundo related po sa huling mga araw na itinakda ng propesiya mula po sa Biblia. And again, this is me, Sangkay Janjan. Welcome po sa ating channel. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mo na mga ganitong klaseng topic, kapupulutan ng kaalaman at aral, no? I-subscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon din. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi, yung mga eksperto daw, ikinakabahan. Alam nyo kung bakit? Eto mga sangkay. Dahil po sa strongest El Nino na paparating. Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ngayon, doon po sa ibang bansa, halimbawa po doon po sa Belgium or sa buong Europe, umabot na po sa mahigit 16,000 yung sumakabilang buhay. 1 week lang po ito mga sangkay, 16,000. Just imagine kung gaano ka nakakakilabot yan mga sangkay. So ang tindi ng nangyayari sa sobrang init ng panahon. Tapos ngayon mga sangkay, hindi pa pala ito yung pinakasagad na init ng panahon. May mas malala pa. So tingnan po natin ang balitang ito mga sangkay. I've been involved in long-range forecasting for many years and I have never seen an event like this. Grabe. Hindi pa daw po niya nakita yung ganyang kalala mga sangkay. Something extraordinary is developing beneath the surface of the tropical Pacific, which has the power to reshape weather. Grabe. Tingnan nyo mga sangkay nangyayari. Sa atin, ulan. Sa kanila, nasusunog na po yung kagubatan. Doon sa Europe, mga sangkayan, some part sa mga bansa, sa iba't ibang panig ng ating mundo. No? So, ganyan po kalala, mga sangkay. At ang tanong dito, ito ba ay bahagi ng end time events? Mga sangkay, well, I can say 100% yes. No? Lahat ng mga ito ay pinapahintulutan ng Diyos. At dapat po maalala po talaga natin na ang Word of God ay talagang totoong nagsasabi na malapit na po siyang babalik. Across the globe, it is a natural climate pattern. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. El Nino. The reality is we're already within the El Nino event. We're already up at levels that are typical for a very strong event at its peak. Grabe. The peak is still several months away. This strong El Nino may give us all a glimpse of our climate future, which is already taking shape. Grabe, no? If you thought the weather in 2026 was extreme, well, 2027 is set to be a lot worse. And that's because of a powerful El Nino event. Okay. So kung ngayong 2026, malala na po, marami na po. Nakita po natin 16,000 sumakabilang buhay in 1 week lamang po dun sa Europe. 2026. Pero mas malala pa daw po yung magaganap sa 2027. Pambira. Developing over the Pacific Ocean, it's likely to be the strongest in over 100 years, potentially making next year the Okay. Yan po yung dalawang effect ng El Nino, ha. Yung sobrang init ng panahon at sobrang mga pagbaha. Dulot po ng mga nabubuong malalaking bagyo. Kasi pag uminit po yung Pacific Ocean, doon na po mga sangkay nakakabuo ng mga malalakas na bagyo. Pero mga sangkay sa kabilang banda, grabe rin po ang epekto pagdating po sa init ng panahon dahil kusap pong nasusunog na yung mga kagubatan, maraming taong sumasakabilang buhay. Imagine nyo, sobrang init ng panahon, 1 week lang, 16,000. Yung mga sumakabilang buhay. Ganyan po ang
kalala ang nangyayari ngayon sa ating mundo. The hottest on record, bringing extreme droughts in some parts of the world, torrential rain in others. Over the next 10 minutes, we'll explain what El Nino is, the impacts it can have, and whether there is a link to climate change. First, let's start Climate change pa rin talaga, no? with the basics. What is El Nino? Here's Simon King from BBC Weather. El Nino is a natural climate pattern where the tropical Pacific Ocean warms up well above normal levels. Think of the Pacific like a radiator. When it's turned on, the heat transfers into the atmosphere, Yon, yung init. boosting the global average temperature. So how does the El Nino weather pattern form? Here's BBC Weather's Sarah Keith Lucas to explain. El Nino can affect weather patterns around the world. And it starts in the tropical Pacific Ocean with a change in temperature and wind. The usual east to west trade winds can weaken or even reverse, and that allows warm waters to gather in the central and eastern Pacific. Grabe. That in turn can bring wetter weather to the west coast of South America and drier conditions the other side of the Pacific. Kita nyo? Yung iba, mga sangkay, sobrang lala ng init. Yung iba naman, sobrang lala po ng mga pag-ulan. But it can have much further reaching impacts too. Global temperatures are typically boosted by about 0.2 Celsius during El Nino. Some places like the Horn of Africa can become much wetter, whilst in the UK, El Nino can increase our risk of seeing a colder winter. El Nino events typically last around 1 year. They occur every 2 to 7 years, but no two El Nino episodes are the same. Okay. So, iyan po mga sangkay yung pattern ng El Nino kung papaano po siya nagiging isang malaking disaster ngayon sa ating planeta. And I hope mga sangkay na maging reminder ito sa ating lahat mga sangkay that we are living in the last days. I know a lot of scientists mga sangkay pwede nilang ipaliwanag na ito yung reason, ito yung dahilan mga sangkay kung bakit nangyayari ito ngayon sa ating mundo. But let us be reminded sa pamamagitan po ng Word of God na in the last days magaganap yung grabing kaguluhan, mga natural disaster, mga sangkay, and it's happening right now. No? At ang pinangangambahan pa po nila, itong strongest El Nino daw po of the century na posible daw po next year mangyari. Grabe. So what about this El Nino? Experts believe it could be the strongest ever. It's been called super, mega, even a Godzilla El Nino. Grabe. Yan po Yan na po yung term na ginagamit nila sa El Nino na to. Kasi imagine niyo naman mga sangkay, 16,000 yung sumakabilang buhay. At sa Belgium mga sangkay, nalampasan pa po yung bilang ng mga sumakabilang buhay nung time na may pandemic. Ganyan po kalala. At tingnan nyo yung mga tao, mga sangkay doon. Sa Europe, lumalabas na po sila mga sangkay para lamang po makaranas ng lamig. Imagine nyo yan mga sangkay. Yan o, yung mga term nila, super, Justin Rowe mega, Godzilla. Ito, malala talaga to mga sangkay. Godzilla, on El how Nino. it's been building. El Nino is one of the most important weather patterns on the planet, helping drive extreme weather around the world. Now, our globe, look at that, pretty impressive, eh? Shows the pattern of heat in the tropical Pacific Ocean. That is the engine room of El Nino. Now, at the end of last year, that's what we're showing here, it was still showing the impacts of El Nino's sister weather pattern, La Nina, which has a cooling effect. And you can see heat over there in the west, cooler temperatures over here in the east. Now, as we move into this year, look at that. The normal winds, the trade winds have weakened. Tingnan nyo yung ating planeta, mga sangkay. Ito, nakikita nyo, ito po yung mga maiinit na part. Pero yung pinaka makina niyan sa karagatan, mga sangkay, sa Pacific Ocean. On some occasions even reversed, allowing the warmer surface water to move eastwards across the Pacific. You can see it there building up off the coast of South America. Now that is a classic sign
of an impending El Nino. So how can So, ayan po mga sangkay yung nangyayari. No? Marami mga eksperto ang nagsasabi na ito daw po ay talagang delikado ngayon. Na dapat paghandaan po ng maraming mga bansa itong posibleng ito sinabi nila mga sangkay, super, mega, or Godzilla El Nino. Dapat paghandaan ito. Pero tayo mga Kristiyano, mga sangkay, ang tanong dito, dapat ba tayong mag-alala sa mga nangyayari sa ating mundo na katulad po na ito? Well, ang Bible po, nagsasabi na huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot sa mga nangyayari sa ating mundo. Dahil lahat ng ito ay nangyayari ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. I know, yung mga scientists, sasabihin po nila na ito yung reason, ito yung pattern, but alam nyo, ilang libong taon na po ang nakararaan mula po nung i-reveal ng banal na aklat ang mga magaganap sa ating mundo in the future. Pero tingnan nyo mga sangkay, tumutugma, di ba? Tugmang-tugma. Kung ano ang nakapropesiya. So, ang tayong kailangan gawin po natin ngayon, palalimin po natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pananampalataya, hindi na po panahon ito para mag-backslide, mag-turn away, mag-fall away. It's time to be serious. Huwag po tayong sumama sa nakapropesiya sa Bible na sinasabi na sa huling mga araw, maraming mag-fall away, maraming mababackslide, may mga taong hindi na tutuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Then, mangyayari yung rapture. So, wag po nating hayaan na yung mga sarili po natin magagaya po sa mga taong wala na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let's be serious. Let's be more effective in the ministry. Let's be more prayerful. No? Read your Bible every day. Tignan po natin yung mga nagaganap. No? Seryosohin po natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Nakikita na po natin yung pasama na epekto ng ating panahon. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.